Hello sa inyong lahat dyan. Binabati ko po kayong lahat ng isang matagumpay at masayang pagdiriwang ng inyong First Southern Europe and Morocco Convention. Sa pamumuno po ng ating mahal na Europe Overseer, si Reverend Melchor Miranda, sampo ng kanyang pamilya, at sa paanyaya po ng ating mahal na pastora, si Esther Pilingan. Salamat po ng marami sa inyong lahat sapagkat ako po ay inyong napili na isa sa inyong mga speakers. At kumbagat sa akin pong sarili, hindi po ako karapat-dapat, pero salamat sa Panginoon sapagkat siya po ang pumili at tumawag sa atin para siya ay kanyang paglingkuran. Pero bago po ang lahat, ang ibinigay pong topic na akin ituturo ay patungkol po sa deliverance. O kaya ay kalayaan mula sa pagkaalipin o pagkabihag sa mga masasamang espiritu o masasamang demonyo. At salamat sa Panginoon sapagkat siya po ang nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan maging sa kapangyarihan para tayo po ay maging malakas, para ito po ay ituro natin sa kapurihan ng kanyang banal na pangalan. Sorry lang po sa inyong lahat na nakikinig sapagkat hindi po ako marunong mag-English. Kung kaya't ang gagamitin ko na lang po ay Tagalog. Kasi medyo nakapag-Tagalog naman po ako at Ilocano. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Thank you, Lord. Amang banal, kami po ay dumudulog muli sa iyong trono ng biyaya sa oras nito at kami po ay nagpapasalamat sa presensya ng banal na Espiritu na siyang aming gabay. At Lord, hayaan nga po ninyo na buksan po ninyo ang aming spiritual na kaisipan at mga mata at nang sa ganon mapakinggan namin maigi ang iyong mga salita. At nawa ito po ay tumimo sa kibuturan ng aming mga puso para nang sa ganon, O Diyos, aming maintindihan at aming pong isagawa ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na buhay, maging sa buhay ng aming mga kapatiran na nangangailangan. O Diyos, sa iyo lahat ang papuri. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, mga minamahal na mga kapatid, kailangan po natin manalangin para sa ganap na kalayaan na ito po ay kinakailangan para tayo na mga anak ng Diyos na tinatawag na nobya ni Jesus ay mapabanal o sa English mapahuli. Mahugasan tayo sa pamamagitan ng tubig na ito ay ang salita ng Diyos. At ito rin po ang tayo po ay kanyang iaalay sa kanyang sarili o ihahandog sa kanyang sarili bilang nagniningning na iglesia o kaya ay simbahan niya. Radiant Church, according to the book of Ephesians, chapter 5, verses 26 to 27. Ang sabi po roon, ihahandog niya o iaalay niya sa kanyang sarili bilang nagniningning na iglesia o simbahan. Nagniningning sapagkat walang mansa o kulubot ayon sa Tagalog, o anumang bahid ng karumihan o kaya ay kasalanan
bagkus tayo ay naging isang banal or holy sa harapan ng Panginoong Diyos at blameless, ika nga sa English. So ito po ay kailangan natin lalong higit sa ating kapanahunan sapagkat alam po natin lahat na ang demonyo po ay nandyan palagi para siyang leon na galit at gusto kanyang sakmalin. Ikaw ang gusto niyang biktima o tayo mga anak ng Diyos ay gusto niyang biktimahin para nang sa ganon tayo ay manghina, tayo ay lumupaypay at hindi magpagamit sa Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang deliverance o kalayaan sa Tagalog? Una po sa lahat, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang ating ehemplo. Siya po ang unang gumawa nito nung siya po ay nandito sa ibabaw ng lupa 2,000 years ago. At kung atin po makikita sa Book of Mark chapter 1, kung atin po itong babasahin, ay makikita po natin ang nangyari noong kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po sa Mark chapter 1 verses 25 o sa verse 21 lang po. Let us start in verse 21. It says here in the New International Version of our Bible, they went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. The people were amazed at his teaching because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. Just then, a man in the synagogue who was possessed by an evil spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." "Be quiet," Jesus said sternly. "Come out of him." The evil spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. The people were all amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching? And with authority." He even gave orders to the evil spirits, and they obeyed him. News about him spread quickly over the whole region of Galilee. So makikita po natin dito, si Jesus, nung siya nandito po sa ibabaw ng lupa 2,000 years ago, siya po ang nagpapalayas ng mga demonyo sa mga tao na sila po ay pinapahirapan ng masasamang espiritu. Dito po sa ating nabasa, doon mismo sa sinagoga, doon mismo kung saan sila ay nagpupuri sa Diyos, nananalangin sa Diyos, doon pala mayroon silang mga kasama or mayroon silang kasama. Matagal siguro kasama nila ito, kasama nilang nagpupuri sa Diyos, kasama nilang nananalangin, kasama nila, subalit hindi pala nila alam na ang taong ito ay sinasaniban ng masamang espiritu ng demonyo. Subalit nung nandoon si Jesus, sabi nito, nung si Jesus ay pumasok doon sa sinagoga sa araw ng pahinga, siya po ay nagturo. Subalit ang turo ng ating Panginoong Jesucristo ay mayroon pong authority, mayroong kapangyarihan sa kanyang pagtuturo. Hindi katulad ng mga teachers of the law. Ibig sabihin, kakaiba po ang kanyang pagtuturo sapagkat
Mayroon po siyang kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoong Diyos at ang kapangyarihan ito maging ang demonyo ay takot. Ang sabi rito, just then, a man in the synagogue who was possessed by an evil spirit cried out. Siya ay sumigaw. Wala namang dati-rati, wala namang sumisigaw na ganito. Subalit nung si Jesus siya ay nagtuturo, sumisigaw ang demonyo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, kapag ito po ay itinuturo na mayroong kapangyarihan sapagkat kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos, o ang palaging tinatawag ng ating mahal na bishop na anointed Word of God, na ito ay pinapangaral kapag ang salita ng Diyos ay kinasihan mismo ng Diyos o anointed by God, at ang tao na kanyang ginagamit ay nandoon ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, ang demonyo ay hindi makatatagal at hindi makatitiis sapagkat galit na galit siya na nakikinig, hindi niya gustong pakinggan at siya'y nasasaktan, nahihirapan. Yan po ang nangyari kapag ang salita ng Diyos ay tinuturo ng mayroong kapangyarihan, kagaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At dito'y makikita po natin na si Jesus mismo, ito ang kanyang ginawa mula nung siya po ay nag-umpisang magturo ng salita ng Diyos. So makikita natin dito, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at nabubulabog ang demonyo kapag ito ay naipapangaral sa mga tao, at ang mga tao kanyang binibiktima ay nakikinig. Ayaw po ng demonyo na sila ay lumaya, kaya't sila po ay nagagalit. Ang sabi niya rito, siya ay sumigaw ng malakas. Bakit siya sumigaw ng malakas? Dito hindi niya kaya ang presensya ng Diyos. Hindi niya kaya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya ano po ang nangyari dito? Siya ay sumigaw ng malakas. What do you want with us? Ibig sabihin, hindi pala siya nag-iisa. Subalit iisa ang nagsasalita. Pero marami sila na nandoon sa taong yun. What do you want with us? Jesus of Nazareth, have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. So makikita natin sa ating binasa, sa nangyaring ito 2,000 years ago, ang demonyo, kilala niya si Jesus na siya ay anak ng Diyos. Subalit maraming mga tao ayaw tanggapin na si Jesus ay anak ng Diyos at siya rin ay Diyos. Mas masahol pa yung mga taong hindi tumatanggap na si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos, dahil ang demonyo mismo ang nagsabi, kilala ka namin, kilala kita, ikaw ay anak ng Diyos. I know who you are, the Holy One of God. Subalit si Jesus ay nagsalita at sabi niya, tumigil ka dyan. Be quiet. Stop talking. Shut up. Come out. Lumabas ka sa kanya. At ang sabi rito ng salita ng Diyos, ang masamang espiritu ay lumabas. Subalit, pinahirapan pa yung tao. Violently, sabi niya rito. And came out with a shriek. Siya ay talagang violente ang demonyo nung siya ay lumabas. Ibig sabihin, pinahirapan pa niya yung tao. At sabi pa rito, the people were all amazed that they asked each other, what is this? Sapagkat napakinggan nila, kitang-kita ng kanilang mga mata kung ano ang ginawa ng demonyo at kung ano rin ang sinabi ni Jesus, kung paano si Jesus ay ginamit niya ang kanyang authority para palayasin ang demonyo. Kung kaya ng mga tao sabi nila, ano ba itong klase ng turo? Maging ang demonyo ay inuutusan
at kapag inuutusan, sumusunod. Wala palang suwail na demonyo kapag si Jesus ang nagkukuman sa kanila. At nais ko rin pong sabihin sa inyo, lahat kayong nakikinig ng salita ng Diyos, kung si Jesus ginamit niya ang kanyang salita para palayasin ang demonyo, ang ating Panginoong Kristo naman, kung ating titignan sa ating mga Biblia dito rin sa Book of Mark, ay mababasa po natin ang tumandin ng ating Panginoong Kristo. Kung ano ang ginawa ni Jesus, maaari pala natin gawin dito po sa Great Commission sa Mark chapter 16, verses 15, ang sabi niya rito, pababa po, He said to them, Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick. And the sick people will get well. Ito po ay utos ng ating Panginoong Kristo. Pangaral natin ang kanyang mga salita, ang good news o ang banal na salita ng Panginoon sa lahat ng mga tao kahit saang sulok ng mundo. At sabi niya, sino mang makinig at manampalataya at pagkatapos ng manampalataya ay magpapabautismo sa tubig, siya ay maliligtas. Subalit kung sa kanyang pakikinig, hindi siya manampalataya at hindi siya magpabautismo ng tubig, siya po ay huhusgahan ng Diyos, huhukumin ng Diyos. Subalit sa kanila na nakinig at nanampalataya at nagpabautismo sa tubig at pagkatapos na nabautismuhan ng tubig, sila rin po ay napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Ito po ang mangyayari sa kanilang buhay. And these signs will accompany those who believe. Yung mananampalataya dito, sila yung hindi basta nananampalataya, kundi sila po ay inaksyonan po nila ang kanilang pananampalataya, sila ay nagpabautismo sa tubig, at hiningi po nila sa Diyos na sila ay mapuspos ng banal na Espiritu. At nung sila ay napuspos ng banal na Espiritu, ang sabi ng Panginoon, ngayon na kayo ay mananampalataya na, ngayon na kayo ay anak na ng Diyos, ang pangalan niyo sinulat sa aklat ng buhay, kayo ay palagi sinasamahan ng Panginoon. Sabi niya rito, these signs will follow you. Susunod sa inyo ang mga himala, ang mga kababalaghan na ito. In my name, they will drive out demons. Sa pangalan ko, palalayasin ninyo ang demonyo. So dito po sa pangalan ni Jesus, ang Kristiyano, palalayasin niya ang demonyo. Pero ang makapagpapalayas ng demonyo ay ang tunay na Kristiyano. Hindi basta-basta nagpapanggap na kilala niya si Kristo. Sapagkat kung atin pong titignan ang ating mga banal na kasulatan, marami po ang gumagamit sa pangalan ni Jesus para palayasin ang demonyo, subalit wala po silang connection kay Jesus. Mamaya po ay malalaman po natin ito at ituturo rin po ito sapagkat ito po ay nangyari during the time ni Paul. Sa ngayon po ay titignan po natin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. So una sa lahat, si Jesus po pala ang ating ehemplo. Ito po
po'y kanyang ginawa. Pinalayas po niya ang masamang espiritu sa kanyang kapangyarihan at ang mga tao ay nagtataka. So nakapagtataka para sa mga tao na makita nila na ang demonyo ay napapalayas pala. Hindi kagaya ng ginagawa ng mga pagano na kapag ang demonyo ay binigyan ng sakit ang isang tao, sila po ay nagkakatay ng baboy, aso, o kaya ay manok, kung ano-anong kinakatay, tinitignan ang abdo, at pagkatapos kinakausap ang mga demonyo at nagmamakaawa sila. Please naman po, sabi nila, maawa naman po kayo sa taong ito. Dalaga pa naman siya, o kaya binata pa naman siya, hindi pa siya nakapag-asawa. Ang tatay niya gustong makita ang kanyang apo sa kanya. Kaya maawa naman po kayo at pagalingin ninyo ang taong ito. So sila po'y nagmamakaawa sa mga demonyo sapagkat wala silang kapangyarihan na palayasin ang demonyo. Subalit sa atin na mga Kristiyano, si Jesus ibinigay niya ang kapangyarihan sa atin para ang kapangyarihan ito ay ating gamitin para palayasin at apakan ang demonyo. Ano po ang kapangyarihan na binigay sa atin? Sa pangalan ni Jesus, palayasin ninyo. Hindi naman sinabi ang maliliit lang na demonyeto at demonyeta ang palalayasin ninyo dahil mahihina sila. Lahat ng kapangyarihan ng demonyo ay palalayasin ninyo. Sa Book of Luke nga, chapter 10, verse 19, ang sabi doon, basahin po natin para maintindihan natin maigi. Luke chapter 10, tayo ay inuutusan ng Diyos na tayo ay magpalayas ng demonyo. Hindi pala niya sinabi, kapag may demonyo at pinapahirapan ang buhay ninyo, mga kapatiran ninyo, o kung sinong mahal ninyo sa buhay, manalangin kayo at hilingin nyo na palayasin ni Jesucristo. Ang sabi ni Jesucristo sa verse 19, hindi siya magpapalayas, kundi po tayo. Sa verse 18, sa verse 17, para maintindihan natin ito, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. Ibig sabihin, yung mga 72 na pinahayo ng ating Panginoong Jesucristo para mangaral ng salita ng Diyos, noong sila'y nakarating sa kanilang mga destino, pinalayas din nila ang demonyo sa pangalan ni Jesucristo. Kung kaya't nung sila po ay bumalik mula sa misyon, kung saan sila ay pinahayo ng Diyos, sabi nila sa Panginoon ng may kagalakan, Lord, even the demons submit to us in your name. Galak na galak sila, nagte-testify po sila sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, in verse 18, He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. Nakita ko si Satanas na nahulog na parang lightning sa Tagalog pala? Kidlat mula sa langit. Parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. So ang hulog pala mula sa langit, hulog ng langit si Satanas. Dahil siya ang nahulog mula sa langit. At sabi niya sa verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you. Sabi ng Panginoong Jesucristo, nakita ko si Satanas na nahulog na parang kidlat mula sa langit. Nahulog dito sa ibabaw ng lupa.
Kaya kawawa pa lang nandito sa ibabaw ng lupa. Subalit, hindi tayo nananatiling kawawa sapagkat sabi ni Jesus sa verse 19, bagamat ang demonyo, si Satanas, ay nandito sa ibabaw ng lupa at marami siyang mga demonyo na mga kampon na 24 hours kayong binabantayan like a roaring lion seeking whom he may devour. Sabi ng Panginoon naman, I have given you authority. Kanino niya ibinigay ang authority? Sa atin pong lahat na mga tunay na mananampalataya. To trample on snakes and scorpions. Snakes and scorpions ay sumisimbolo sa mga demonyo. Kapag sinabi mo sa isang tao, ahas ka talaga. Hindi mo sinasabing ahas ang tao yun, bagkus kung ano yung characteristics ng ahas, yun ang kanyang ginagawa. Kung kaya siya tinatawag na ahas. At kung sinabing scorpion, scorpion kasi ay mayroon siyang dalawang pang-ipit sa dalawang kamay. At kapag tumalikod, mayroon pa sa buntot. Kaya ibig sabihin, kala mo'y tapos ang laban, may buntot pa lang, nangingipit pa rin, nang bibiktima pa rin. Ito po yung scorpion. Subalit, kahit ahas pa man yan, o kaya scorpion pa man yan, huwag kang matakot sapagkat ang kapangyarihan ay tapos nang ibinigay ng Panginoon sa iyo na mananampalataya at gagamitin mo lang ang kapangyarihan ito para apakan sila. And to overcome, malalagpasan mo ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Ibig sabihin, walang maliit at walang malaki. Sa kunano man yan, o kaya'y higanti man yan na demonyo, wala siyang kawala sapagkat makapangyarihan ang pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus, kayong mga unano at mga higanting demonyo, lumayas kayo sa taong ito. Ito po, pwede po pala natin palayasin. At lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Hindi niya sinabing sa mga ibang kapangyarihan ng kaaway, mahihinang kapangyarihan ng kaaway, o kaya yung mga maliliit lang. Lahat po ng kapangyarihan ng kaaway ay magagapi sapagkat ang pangalang Jesus ay napakalakas o kaya ay makapangyarihan. At sabi niya rito, walang sino man ang makakasakit sa iyo. Hindi kanya kayang, hindi kanya matatablan ng kanyang kapangyarihan. Sapagkat mas makapangyarihan siya na nasa iyo kaysa sa nandito sa ibabaw ng lupa. Nahulog mula sa langit, mga demonyong kampon ni Satanas. At ito po ang sinabi ng Panginoon. Mayroon po pala tayong kapangyarihan para sila ay palayasin. Kung ginawa ito ng ating Panginoon Jesucristo 2,000 years ago, He casted out an evil spirit in a man. Kaya huwag po tayong magtaka kung kahit pala sa loob ng simbahan, kapag nag-worship tayo, nagpupuri sa Panginoon, nabubulabog ang demonyo. At kung minsan pa nga, mga Kristiyano, sila pala ang may dala-dala. Mayroon silang mga dala-dala na mga demonyo. Kung kaya, kailangan po pala nating lahat, maging mga Kristiyano, kailangan nating mag-ingat palagi. Sapagkat ito ay palagi pumupunta sa sinagoga, nagpo-pray naman siguro ito, nagpupuri din,
kilala naman niya ang Diyos. Subalit, nung si Jesus ay nandoon, nakita ang katotohanan. So, hindi lahat ng nagsasabing sila ay Kristiyano ay tunay na Kristiyano. Sapagkat may mga Kristiyano na sila pa rin ay pinapahirapan ng demonyo. Bagamat sila po ay nagpupursigi na magpuri at manalangin at maglingkod sa Panginoon, sa lahat ng kanilang magagawa, ibinibigay po nila ang kanilang tithes and offerings at nagiging coordinators nga po ang iba. Ang iba ay leaders ng music o kaya ay leaders ng choir o kaya ay kung minsan pa nga nagtuturo. Subalit dito makikita natin, huwag tayong maging kampante sapagkat ang demonyo ay talagang demonyo. Sabi nga sa Biblia, kaning ang demonyo. Tuso sa Tagalog. O kaya't maging ang mga Kristiyano, gusto niyang biktimahin. Alam naman po natin ang salita ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10. Yun talaga ang kanyang misyon. Nang sabi doon, the thief, ang magnanakaw, si Satanas, siya ay pumarito para tayo ay nakawan, patayin, at tuluyang sirain. Yun po ang misyon ng demonyo sa ating buhay at sa lahat ng mga tao. Dahil gusto niya na walang sinuman ang mapunta doon sa kaharian ng Diyos. Gusto niyang dalhin kung saan siya ay itinakda doon sa impyerno. So kaya yun talaga ang misyon ng demonyo. Kahit sa buhay natin hanggang ngayon, hindi po yan nagbabago. Subalit ang magandang balita, sabi niya ng ating Panginoong Jesucristo, sa tuloy ng verse na yon, ang sabi po niya, subalit ako ay pumarito para kayo ibigyan ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, para kayo ay iligtas, para kayo ay palayain. Ako ay nandito para kayo ay pagalingin. At hindi lamang yan, hindi lamang kalayaan, kaligtasan, at kagalingan, bagkus sabi niya, buhay na mapayapa, buhay na punong-puno ng pagpapala. Yun po ang sabi ng Panginoon. Sa King James Version, I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ibig sabihin, abundant life pala ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak, at yun ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo, kaligtasan, kalayaan, at kagalingan sa ating mga karamdaman. Salamat sa Diyos. Ito po ang kanyang kalooban. Kaya pinalayas ng demonyo. At nais kong sabihin sa inyo, kapag ang demonyo ay pumapasok sa isang tao, kasabay niyang pumapasok o kaya ay dala-dala niya ay karamdaman. Iba't ibang klaseng sakit ang kanyang dala-dala. Kung kaya kapag ang isang tao ay mayroong sumasanib na demonyo sa kanyang katawan, sa kanyang buhay, mayroon din siyang kasabay na sakit na iniinda ng taong sinasaniban ng masamang espiritu. Subalit, kapag ang demonyo ay napapalayas, lumalayas din pati ang sakit. Kung kaya hindi lamang po deliverance ang nais ng Panginoon, bagkos nais din po niya tayo ay lumaya at mapagaling sa ating mga karamdaman. Kung kaya kung atin pong titignan dito, ang kasabay pala ng pagpapalaya mula sa masamang espiritu na gumagambala, nagpapahirap sa kanyang biktima, ay ang kagalingan kapag siya ay napapalaya na. O kaya napapalayas ang demonyo at malaya na siya,
gumagaling din po siya sa kanyang mga karamdaman. Tignan mo po natin sa Matthew chapter 8. Kung mayroon po tayong mga Biblia, ay basahin po natin sa Matthew chapter 8 at mababasa po natin dito kung ano ang nangyari dito po sa verses 16 and 17. Sa verse 16, when evening came, many who were demon-possessed, napakaraming mga sinaniban, o kaya ay napuposes ng masamang espiritu were brought to him. Hindi lamang isa, hindi lamang dadalawa o tatatlo, napakarami nila. Sabay-sabay silang lahat na pinuposes o kaya sinasabiniban ng masamang espiritu. Subalit, ang sabi ng salita ng Diyos, si Jesus pinalayas silang lahat. Lahat sila ay pinalayas. He drove out the spirits with a word and healed all the sick. Pinalayas niya ang lahat ng demonyo, kung anumang demonyo yan, demonyo ng pride, demonyo ng bisyo, demonyo ng chismis siguro, demonyo, kung anong mga demonyo ang nasa kanila. Pinalayas silang lahat ng ating Panginoong Jesucristo at kasabay ng kanilang paglaya ang kanilang kagalingan sa lahat ng kanilang mga sakit. Kung anumang uri ng sakit yan, ay COVID-19 pa yan, ay lumalayas sa pangalan ni Jesus, sapagkat ang demonyo kapag siya ay lumalayas, dala-dala niya ang sakit na COVID-19. Kaya maraming mga tao, malalaking mga tao, nagbabow down sila kay COVID-19. Subalit ang mga Kristiyano hinaharap si COVID-19 hanggang ang Diyos ay kumilos at ang COVID-19 ay natutunaw sa pangalan ni Jesus sa ating harapan, sapagkat makapangyarihan siya. Greater is He, Jesus Christ, who is in us than COVID-19, who is working in this world and killing many people. At sabi rito, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took our infirmities and carried our diseases. Inako niya ang lahat ng ating mga sakit at maging ang mga diseases ay inako niya lahat para nang sa ganon, sa kanyang kamatayan at sa kanyang sugat na natamo, tayo ay nagkaroon ng kagalingan sa lahat ng ating mga sakit. Ito po ang salita ng Diyos. So, una sa lahat, ang ibig sabihin pala nitong deliverance ay pagpapalayas sa mga masasamang espiritu ng mga demonyo. Ang pangalawang ibig sabihin nito ay kagalingan sa ating mga karamdaman, sa lahat-lahat ng ating mga karamdaman. Sa Luke chapter 8 verse 36. Luke chapter 8 verse 36. Sa verse 36, ang sabi niya rito, those who have seen it told the people how the demon-possessed man had been cured. Ang demon-possessed dito, ito po'y patungkol po sa nangyari 2,000 years ago nung si Jesus po ay pumunta doon sa region of Gerasenes. At doon po sa across the lake from Galilee. Sa verse 27, sabi niya rito, when Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man. Ang isang demon ay isang lalaki na sinasangiban ng masamang espiritu
from that town. For a long time this man had not worn clothes or lived in house, but had lived in the tombs. Napakatagal na panahon na wala siyang saplot sa katawan, sapagkat ayaw ng demonyo na siya ay magdamit. Gusto niyang ipakita lahat kung ano man ang dapat na itago. Sapagkat yan ang gusto ng demonyo. Hanggang ngayon, nakikita ninyo sa TV. Ang mga tao, galak na galak sila, kung maganda ang features nila, gusto nilang ipakita, halos tanggalin lahat para lang makita ng lahat. Dito naman, sa Gerasens, ang binihag ng masamang espiritu, ayaw niyang magsuot siya ng damit. At napakatagal na panahon yun. At siya ay nandoon palagi doon sa sementeryo. Subalit, nung nakita niya si Jesus, siya po ay sumigaw. At siya ay, ang sabi niya rito, when he saw Jesus, he cried out and fell at his feet. Siya po ay nagpatira pa doon po sa harapan ng ating Panginoong Kristo at siya ay sumisigaw on top of his voice. Sabi niya, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" Inulit-ulit dito na ang demonyo kilala si Jesus na siya ay anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. "I beg you, don't torture me." For Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man, sapagkat sa pagkakataong iyon, si Jesus, inutusan niya ang demonyo na lumayas sa tao. Kaya't nagmakaawa ang demonyo, "Don't torture me." Yun pala palaging sinasabi ng demonyo kapag si Jesus ay nandoon. At kapag ikaw ay nandoon at si Jesus ay nasa sayo, yun din ang sinasabi ng demonyo, "Don't torture me, please." Okay, many times it had seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demon into solitary places. Jesus asked him, "What is your name?" Dito ay tinanong ng ating Panginoong Kristo, "Ano ba ang pangalan mo?" At ang sabi niya, inamin niya na hindi pala siya nag-iisa. Legion, sabi niya gano'n. Because many demons had gone into him, and they begged him repeatedly not to order them to go into the abyss. Paulit-ulit na lamang na hinihiling nila na kung pupwede, sabi nila, "Panginoon, kung pupwede po, huwag po ninyo kaming dalhin doon sa abyss." At nandoon, sabi rito, nandoon ang napakaraming mga baboy na pinapakain o kaya ay pinapastol doon sa burol. At ang mga demonyo, napakaraming mga demonyo, libo-libong mga demonyo sa taong iyon, ang sabi nila, he begged Jesus to let them go into the pigs, sabi rito, and he gave them permission. At sabi ng Panginoon, "Sige, saniban niyo ang mga baboy, doon kayo, at huwag sa taong ito, palayain niyo ang tao, kung sa baboy, pwede." So, pwede pala sa baboy, tumira ang demonyo. When the demons came out of the man, they went into the pigs, and they heard rush down the steep bank into the lake and was drowned. Lahat sila ay nalunod at nangamatay. Yun pala ang nangyari. Kung kaya't ang mga tao na nandoon, sila ay nagtataka, sapagkat nakita nila ang taong palaging walang saplot na naninirahan doon sa simenteryo, ngayon po ay nasa right mind na po siya. Nung umalis ang demonyo,
maging ang sakit, dala-dala din niya, at gustong-gusto ng tao na siya ay damitan, o kaya magdamit ng magarang damit. Ang demonyo pala ayaw na ang tao ay magdamit ng magara. Gusto ng demonyo ang damit ng mga tao ay parang yung gusto niya na ipinapakita ang lahat. Para yun pala ang kagalakan ng demonyo. Sabi rito, dressed and in his right mind, siya ay nagamitan na sa verse 35. And the people went out to see what had happened. They came to Jesus. They found the man from whom the demons had gone out sitting at Jesus' feet. Siya ay nakaupo doon sa harapan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang paanan, at siya ay may damit, magara na ang kanyang damit, at ang kanyang isip ay bumalik sa normal. At ang mga tao ay natakot sila sa himala na ginawa ng Panginoon. Sapagkat mula pagkabata, wala pa silang nakitang himala na nangyari sa kanilang buhay. Noon lang dumating si Jesus na nangyari ang kakaibang himala, sapagkat siya'y makapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos. Kung bakit kayo ay nandyan lahat sa Europa, kung saan kayo galing dito sa Pilipinas, dinala kayo sa Europa, para nang sa ganon, maging malakas tayo sa Panginoon. Ang ating connection sa Panginoon ay maging makapit, para nang sa ganon, tayo ay kanyang gagamitin. At sa halip na tayo ang magtanggal ng mga damit at magdamit ng maiiksi na kagaya ng mga nadatnan nyo dyan, ay kayo ay magiging ilaw at asin, sapagkat yung sinasaniban ng masamang espiritu, sila ang ayaw magdamit ng magara. At nung siya ay lumaya na, nagdamit naman siya ng gusto na niyang magdamit kung ano ang damit na ipinasuot sa kanya. So, sumunod po tayo. Kung tayo ay palaging sinusuway sa ating hindi magandang pagsusuot, kasi nais ng ating mga pastor na tayo ay itama sa ating mali. Kasi dito, ang ayaw manamit at ayaw ng magarang damit ay yung mga sinasaniban ng maraming espiritu. At salamat sa Panginoon, lumaya na siya, at yun po, dala-dala din niya maging ang karamdaman. So makikita natin dito na ang deliverance palang ibig sabihin nito, hindi lamang pagpapalayas ng demonyo, kundi kasabay ng paglayas ng demonyo ay ang paglaya at ang kalayaan sa tao at kagalingan sa kanyang karamdaman. At nakita natin, nasa right mind siya, ibig sabihin naligtas mula sa kapahamakan, mula sa kamay ng kaaway. At siya ngayon ay nakaupo sa paanan ng ating Panginoong Kristo at nakikinig ng kanyang salita, at nasa presensya ng ating Panginoong Kristo, o kaya't ang kanyang kaisipan na dati sinira ng kaaway at maraming mga sakit na dala ng legions na demonyo, siya na po ay nasa right mind, nakikinig ng salita ng Diyos, at siya'y naligtas dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang tunay na kalayaan, kaligtasan at kagalingan sa ating mga karamdaman. At ito po, nakita at nabasa natin na ang mga tao ay nagtataka at maging sila natakot na rin dahil sa himala na ginawa ng Panginoon. Walang ibang taong gumagawa ng himala kundi si Jesus lamang. Kaya ito po pala ang deliverance na tinatawag sa English o kaya kalayaan. Ito po ay himala
sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng himala. Tingnan nga po natin ang Mark chapter 9 sa verses 38 to 39. Mark 9:38, sabi rito, "Teacher," said John, "we saw a man driving out demons in your name, and we told him to stop because he was not one of us." Nakita po namin, teacher, nakita po namin na mayroon pong isang tao na ginagamit din po niya ang pangalan mo para palayasin ang mga demonyo sa mga taong binihag ng demonyo. Subalit, pinigilan po namin siya. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Do not stop him. Huwag niyo siyang pahintuin. No one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. Walang nagsasabi ng masama laban sa akin kung siya'y gumagawa ng himala sa pamamagitan ng aking pangalan. Himala po ang kanyang ginagawa sapagkat pinapalayas din po niya ang mga demonyo. So kapag tayo po ay nagpapalayas ng demonyo at nagpapalaya ng mga taong biktima ng demonyo, tayo po pala ay gumagawa ng himala. So mga Kristiyano ang nakakagawa ng himala, mga Kristiyanong punong-puno ng Espiritu ng Diyos, mga Kristiyano na tumanggap ng kapangyarihan ng Diyos at nananampalataya sa lahat ng salita ng Diyos. Ito'y tinatawag ding kamay ng Diyos, ang himalang ito. Ang pagpapalaya at pagpapagaling, ito ay kamay ng Diyos. O ang kamay o kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos. This is the hand of God. At ang kumikilos na rin po ay ang Espiritu ng Diyos. At naipapahayag ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God is being preached and manifested kapag ang demonyo ay napapalayas, ang mga may sakit ay gumagaling, at ang mga Kristiyano ay ginagawa ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang pagpapalaya sa mga taong nabihag, ito po ay ginawa ni Jesus at inutusan niya tayo na gawin din ito. Bakit natin ginagawa ito, mga kapatid, na nagpapalayas ng demonyo at lumalaya ang mga tao at ang mga tao may sakit ay gumagaling sapagkat una sa lahat, ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo. Nabasa po natin yan sa Mark chapter 1 verses 21 to 39. At makikita natin kung babasahin natin sa Gospels, 1/3 of Jesus' ministry ay patungkol sa pagpapalaya sa mga binihag ng kaaway. Ito ay utos ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay inuutusan. Nabasa po natin kanina ang Mark chapter 16. Pumayo kayo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng mga nilalang, at ang makinig at manampalataya at magpabautismo sa tubig, sila ay maliligtas. Ibig sabihin, kapag sila ay naligtas, malaya na sila sa kapangyarihan ng demonyo. At hindi lamang yan, hindi basta maliligtas, kundi sila rin ay gagawa ng himala, sapagkat hindi lamang sila nabautismuhan ng banal ay ng tubig, bagkos sila ay napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, kung kaya't ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kanila. So kung gagamitin nila ang pangalang Jesus, ang demonyo ay lumalayas. Nais ko rin pong sabihin sa inyo, ang kasunod noon, sabi niya, you can speak in tongues. Ang speaking in tongues ay hindi naiintindihan ng demonyo, kung kaya't sila po ay nanginginig at takot na takot. Alam nila na tayo nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos at tayo'y naiintindihan ng Panginoong Diyos.
Subalit sila, napapakinggan man nila, pero hindi nila alam kung anong ibig sabihin, kung ano ang ating sinasabi kapag tayo ay nagsasalita ng ibang wika. At sa aking experience, noong Sunday, ako po ay nagturo ng salita ng Panginoon. Pagkatapos, pinag-pray ko ang mga gustong lumakas ang kanilang pananampalataya at gustong magpagamit sa Panginoon, yung mga may sakit at nanghihina. At nung sila po ay nagpa-pray over, pinag-pray ko silang lahat. At pagkatapos noon, sabi ko, let us speak in tongues. At nung nagsimula po kami nag-speak in tongues, nagsalita ng ibang wika, nag-manifest po ang demonyo. Kasama pala namin ang demonyo, nandoon din sa loob ng simbahan. At nakinig din ng salita ng Diyos. Hindi pala niya kaya ang speaking in tongues, sapagkat nung sabay-sabay kami nag-speak in tongues, ang demonyo ay nag-manifest, siya sumigaw. At sinabi niya, hindi ko hakayaan ang buhay ng tao ito, sampu ng kanyang pamilya, sisirain ko sila. Sisirain ko ang kanilang buhay. So pinag-pray po namin, tuloy-tuloy po kami sa speaking in tongues. Hanggang sa hindi niya talaga kaya, nagwawala siya. At pagkatapos noon, kinuha ko ang Biblia at binasa ko ang Psalm 91, nilakasan ko hanggang sa natapos. At pagkatapos noon, pinalayas namin ang demonyo sa pangalan ni Jesus ulit at aming pinag-pray. At salamat sa Panginoon, mayroon kaming kagalakan na umuwi sapagkat siya ay lumaya, ang demonyo ang lumayas. Taliwas naman nung pumunta ako doon po sa Pangasinan. Sabi ni Pastor Walter sa Pangasinan, sabi niya, Pastor, mayroon akong kilala dito na ang kanilang bahay ay pinamumugaran ng masasamang espiritu at nagpapakita sa kanila at natakot sila. Kung kaya't nagsa-alsabalutan sila, dinala lahat kung anong madadala, iniwan ang bahay, pinadlak ang bahay at hindi na bumalik. So ibig sabihin, dahil wala silang kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon, hindi nila kilala si Jesus. Sa halip na palayasin ang demonyo, sila ang pinalayas sa sarili nilang bahay, sa sarili nila na 3-story apartment. At salamat sa Panginoon, nung nandoon kami, tinawag namin yung may-ari ng bahay, pinuntahan namin yung bahay, yung nagpalayas sa kanila, pinalayas namin sa pangalan ni Jesus. Nagpuri kami doon, nanalangin kami doon, nag-speak in tongues kami doon. Ngayon, nakatira na sila ulit sa kanilang bahay sapagkat lumayas ang mga demonyo sa bahay niyon. Mga minamahal ng mga kapatid, makapangyarihan ng ating Diyos, buhay ang ating Diyos. Palagi kong napapakinggan ng ating bishop. Lahat ng bagay na nangyayari ay nangyayari dahil pinapahintulutan ng Diyos. Subalit, lahat ng kanyang pinapahintulutan sa ating buhay, mayroong dahilan. At ang dahilan yon ay para sa ating ikabubuti, kung ito ay ating tatanggapin at haharapin natin kung ano man ang challenge na yon. At sabi nga niya, God is in control of everything. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito. Kaya kahit na COVID-19, wala tayong dapat ikatakot. Kahit na anumang demonyong nandyan, wala tayong dapat ikatakot. Sapagkat makapangyarihan ang Diyos. Buhay ang Diyos. At hindi niya tayo pababayaan. Kaya lang nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, please, huwag naman po ninyong gamitin ang pangalang Jesus kung kayo ay backslider o kaya kayo ay nanghihina sapagkat mahirap din po pala.
Anyway, ang gumamit naman sa pangalan ni Jesus para palayasin ang demonyo ay mga unbelievers na nakita nila kung ano ang ginagawa ni Pablo doon po sa Book of Acts, chapter 19 yata yun. Basahin po natin. Mababasa po natin dito. Okay. Sa chapter 19, in the book of Acts, mayroon pong nangyari dito. Si Apostle Paul, siya nangangaral ng salita ng Diyos at napakaraming himala ang kanyang ginagawa. Sapagkat ang Diyos, siya ay kinasihan, siya ay inanoint, siya anointed ng Panginoon. Sabi sa verse 11, chapter 19, verse 11 in the book of Acts, God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick. Mga handkerchiefs and aprons na sumagi sa kanyang balat, sumagi sa kanyang katawan, dinadala po nila doon sa mga taong may sakit. At ang may sakit, kapag nasasagi ang apron na yon, ang handkerchief na yon, sila ay gumagaling, himalang gumagaling. And their illnesses were cured. Illnesses, lahat ng kanilang mga karamdaman ay napapagaling. Maging ang mga masasamang espiritu, lumalayas sila sa mga tao na kanilang biktima kapag nasasagi nila o kaya'y nahahawakan ang handkerchiefs o kaya yung apron ni Paul. Ito po'y gawa ng Panginoong Diyos sa buhay ng isang tao. Ang taong yun ay malapit sa puso ng Panginoon. Connected siya sa Panginoong Diyos. Mayroon siyang madikit na connection sa ating Panginoong Kristo. So kaya dito po, some of the Jews went around driving out, ginaya naman po sila ng mga Hudyo. Ang gumaya sa kanila ay sa kanyang ginagawa. Naghanap din sila ng mga masasamang espiritu na sumanib sa mga tao at sinasabi nila sa pangalan ni Kristo na ipinapangaral ni San Pablo, kayong mga demonyo, lumayas kayo. At ang mga demonyo dito, sila ay nag-react. Basahin natin sa verse 13. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, in the name of Jesus whom Paul preaches, I command you to come out. Pinapalayas kayo namin sa pangalan ni Kristo na pinapangaral ni San Pablo. Siguro maganda ang pagsasalita nila, subalit ang demonyo ay hindi lumalayas. Dito sa verse 14, mayroong 7 anak, ang isang pari, ang pangalan niya is Sceva. Ito naman po ay paring Hudyo. Ginagawa po nila ang ginagawa ng mga Hudyong ito, na ginagaya nila si Pablo. Isang araw, sabi rito, one day, the evil spirit answered them. Nagkaisa ang 7 magkakapatid na mga anak ng pari na si Sceva. Naghanap sila ng isang tao na sinasaniban ng masamang espiritu. At ganun din ang kanilang sinabi sa pangalan ni Kristo na ipinapangaral ni San Pablo, kayong mga demonyo, magsilayas kayo. Subalit dito, sumagot ang demonyo, Jesus I know, and I know about Paul, but who are you? Mga walang hiya kayo, sabi ng demonyo sa kanilang 7. Sino ba kayo? Kilala ko si Kristo na ipinapangaral ni San Pablo. Kilala ko din si San Pablo na siya'y alipin ni Kristo. Subalit, sino ba kayo? Ano ang meron kayo?
Wala kayo sa akin. Sabi niya gano'n. Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. Tumalon na yon yung sinaniban ng demonyong tao. Ginamit ng demonyong yon ang tao. Tinadyakan sila, kinarati sila, binugbog sila, nagkalasog-lusog ang kanilang mga mukha. Mga mata nila ay halos mapikit sapagkat nabugbog nga. Kung ano man ang nangyari sa kanila, sila po ay lumayas sa bahay na yon na walang saplot. Yan talaga ang gusto ng demonyo, walang saplot ang tao. Kaya ang demonyo ang nagpalayas sa kanila sa bahay, tinanggal pa ang kanilang mga damit. At hindi lamang tanggal ang mga damit, kitang-kita ng mga tao na silang 7 magkakapatid, hubot-hubad, at nagdurugo pa ang mga katawan. Ibig sabihin, bugbog sarado. Hindi lamang nablog, kundi nagdurugo pa. Malakas talaga ang demonyo. Kaya sa ating mga kapatid, huwag po natin iniisi-isi ang pagpapalayas ng demonyo. Una sa lahat, kailangan po natin na lumapit sa Panginoon. Establish our relationship with our Lord Jesus Christ. And establish your relationship with Paul. Paul is an apostle. Paul is a bishop. Paul is an overseer. Paul is also a pastor, a teacher, a prophet. Siya ay alipin ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa kanyang buhay. Kung kaya maging aprons and handkerchiefs na kanyang pinapadala sa mga demon-possessed at ang mga may sakit, kapag nasasagi nila yon, gumagaling. Ganon si Paul. Kasi ganon ang relationship ni Paul sa kanyang Panginoong Kristo. So, kung wala kang connection kay Paul at wala kang connection kay Jesus na kanyang pinapangaral at Panginoon, wala ka rin magagawa. Kagaya ka ng mga 7 anak ni Skeva na pari na nagpapalayas sila ng demonyong tunay nga po na ginagamit nila ang pangalang Jesucristo para palayasin ang demonyo. Subalit kahit paulit-ulit mo itong ginagamit, kung wala kang connection kay Jesus, maging sa kanyang alipin na kagaya ni Paul, kagaya ni Bishop, kagaya ni Pastor Milchor, kagaya ng ating pastora na si Pastora Pilingan, mahirap yun. Baka akala mo malakas ka dahil gagamitin mo ang pangalang Jesus. Baka magalit ang demonyo, kagaya ng ginawa niya sa 7 magkakapatid na ito. Binugbog, kinarati, talagang lasog-lasog ang katawan, nagdurugo. Hindi lamang yan, tinanggal pa lahat ng saplot at sila lumabas sa bahay. Ano nang nangyari? Anong sasabihin ng mga tao sa kanila? Lahat sila ay tinatakpan ang kanilang hinaharap. Tinatakpan ang kanilang mga private parts sapagkat lahat ng mga tao, siguro nung nabulabog ang mga tao, nagtinginan sa lahat ng lumabas, walang saplot. Yun kasi ang nais ng demonyo. Nais niya na ang tao ay walang saplot. Kaya yun din ang nais niya sa mundo. Kung pupwede sana, lahat ng Europa, hindi na dapat magdadamit. Parang Adam doon sa Garden of Eden, ang gusto niya na mangyari sa mga tao. Para ang mga isipan nila ay malason, kagaya ng paglason niya sa kanyang biktima na napag-aralan natin sa tao doon sa Gadara, kung saan siya namumuhay doon sa sementeryo na walang saplot, walang dami. Marami na yata akong sinabi. Subalit salamat sa Panginoon. Ang ating kapangyarihan
na binigay ng Panginoon sa ating buhay ay ang pangalang Jesus. Alam natin, ito'y ginamit ni Pablo para palayasin ng demonyo. Kaya ang demonyo ay lumayas. Ibig sabihin, lahat din ng mga apostol nung sila'y nagpapalayas ng demonyo, ginamit nila ang pangalang Jesucristo. Sapagkat yun nga ang sinabi ni Jesus. At sabi niya doon, kapag kayo ay linason o kaya kayo ay tinuklaw ng ahas, hindi kayo mamamatay. Kaya kahit magpa-vaccine man kayo o hindi, kahit painumin pa kayo ng lason, o kaya ay injeksyonan kayo ng lason mula sa ahas, hindi rin kayo mamamatay. Kung ang patay nga, binubuhay ni Jesus. Palagi natin napapakinggan kay Bishop, naalala ba ninyo si Lazarus? Siya namatay. 4 na araw ang nakaraan bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Subalit ang patay na naagnas doon sa loob ng kanyang libingan ay inutusan ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, Lazarus! Ipatay si Lazarus. Makinig ka sa akin, Lazarus! Kahit ikaw ay patay, makinig ka! So nakinig nga si Lazarus na patay. Labas diyan sa libingan mo. Biglang tumayo si Lazarus. Wala siyang nakikita sa loob. Subalit, ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu, hinawakan niya si Lazarus. Siya ay nababalot ng tela mula ulo hanggang paa. Wala siyang nakikita pero himala. Sapagkat nung lumabas siya, doon sa pintuan lumabas. Para bang nakikita niya. Kung ang Diyos ang mag-utos, kahit wala kang mata, nakakita ka. Siya po ay lumabas doon. At sabi ng Panginoon, tanggalin ninyo ang kanyang saklot, ang tela na bumabalot sa kanyang katawan. Butit ang kanyang mga alagad, ang mga tao doon, kahit nakakatakot, kahit kinakabahan dahil alam nilang patay at nababalot nga, at sigurado silang naagnas, nagkaroon sila ng kalakasan sa pagkatutos ng Panginoon Jesucristo, tinanggal ang bumabalot doon sa patay at doon nakita nila buhay si Lazarus. Iyon ang ating Diyos na sinasamba at sinasampalatayanan. Kahit patay, binubuhay niya. Yung mga katawang naaagnas, binubuo niya, pinapagaling niya. Kung naaagnas yun at binubuo at pinapagaling, how much more sa sakit pa lamang, kahit pala cancer, kahit pala ulcer, kung ano mang sakit yan, COVID-19, Delta, kung ano man yan, variant, wala tayong dapat ikatakot, manampalataya tayo sa Panginoong Diyos. At sa ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng kalayaan. So deliverance din pala kung hindi ka natatakot. Tama nga po ang salita ng Panginoon mula Genesis hanggang Revelation na mayroong 360 times na nasulat doon, 365 times na nasulat doon from Genesis to Revelation, fear not or do not fear. So there are 365 in 1 year, days in 1 year, 365 and 1/4 days. So ibig sabihin, kung 365 pala, ang nakasulat na fear not sa Bible from Genesis to Revelation, every day sa ating buhay, pagkagising natin at tayo'y humihinga, dapat natin sabihin, sa akin sasabihin ko, Haji, buhay ka pa. Mayroon kang baon sa araw na ito.
baon mo, fear na. Huwag kang matakot. Kahit may COVID, huwag kang matakot. Kahit magkagulo-gulo man ang mundo, huwag kang matakot. So yun po, malaya na ako sapagkat ang promise ng Panginoon, huwag kang matakot. So yun po, fear not, for I am with you. Tama yung salita ng Panginoon. Kahit ikaw ay dumaan man sa apoy, naglalagablab na apoy, at kahit dumaan ka sa malakas na agos ng tubig doon sa ilog, hindi ka niya tatamayin, hindi ka mamamatay, nothing will hurt you at all. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ng buhay at gusto niya ang kalayaan sa ating buhay. At sa mga taong sinasaliban ng masamang espiritu, kung 2,000 years ago, ang mga biktima ng demonyo ay pinapalaya ng ating Panginoong Kristo, nais din niyang lumaya maging hanggang ngayon, nais niyang lumaya ang mga tao na pinapahirapan ng demonyo sa ating kapanahunan. At ibig sabihin, lalong higit kung tayo mga Kristiyano, nais ng Diyos na tayo ay maging malaya sa ating pamumuhay bilang alagad niya, bilang anak niya. At gusto niyang tayo ay mamuhay na may punong-puno ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, dala-dala natin ang kapangyarihan ng Diyos at tayo ay nag-uumapoy, nag-uumilaw, nagliliyab ang ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Walang makakapigil sa atin at walang sinuman ang makakapag-inject ng fear sa atin sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. So, sa inyong lahat, purihin ang Panginoong Diyos sa buhay ninyo. Nawa po, manampalataya tayo sa Panginoon. Ang pangalang Isus ay makapangyarihan. Kung hindi mo alam kung anong pagpapray mo, kung anong dapat mong sabihin, kung anong espiritu ang dapat mong palayasin, mag-speak in tongue ka na lang at tutulungan ka ng Diyos. Dito, sa Book of Acts, hindi lamang nanalangin si Paul at si Silas nung sila po ay nandoon sa kulungan, bago sila po ay umawit ng himno, nagpuri sila sa Panginoon. So, ang panalangin at pagpupuri sa Diyos, ito ang ating kapangyarihan para palayasin ang anumang klase ng kapangyarihan ng Diyos. At ang panalangin, ang sabi ng telephone number ng Panginoong Diyos sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call unto me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know." Tumawag tayo sa Kanya, manalangin tayo sa Kanya, makipag-usap tayo sa Kanya, at sigurado tayo ay Kanyang sasagutin, tutugon siya. At hindi lamang tayo tutugunin sa lahat ng ating mga kahilingan, bagkus sabi niya, "I will show you miracles after miracles after miracles. I will show you wonders that you will wonder." Yun po ang sabi niya, mighty things which you do not know. Maghimala ako sa buhay ninyo. Gagamitin ko kayo, sabi ng Panginoon. Sapagat tayo nga po ang inuutusan niya, hindi niya sinabi, magmakaawa kayo sa akin para palayasin ko ang demonyo sa buhay niyo. Ang sinabi niya, you resist the devil and he will flee from you. Kayo mismo ang inuutusan ng Diyos. Tayo ang dapat magpalayas ng demonyo. At tayo ay sasamahan ng Diyos. Lo, I will never leave you, nor forsake you. I am with you always, even up to the end of the age, sabi ng Panginoon. Sana po lumaya tayo lahat at magpagamit tayo sa Panginoon kahit saan naman tayo dalhin.
sana po huwag po tayong matakot sapagkat kasama natin ang Diyos. Pagpalain kayo lahat at tayo po muna ay manalangin. Amang banal, pagpalain po ninyo sila na nakinig ng inyong mga salita at ayahan ninyo ang mga salita mo na tumimos sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay manatili at mahusap ka sa kanila para ang kanilang napag-aralan ay kanilang i-apply para maraming taong lumaya, mapagaling at mabigyan ng kagalakan, kapayapaan sa kanilang mga buhay. At ang iyong kapangyarihan ay kanila rin matatanggap para matamasa nila ang buhay na walang hanggan na punong-puno ng kagalakan at kapayapaan. Salamat po Panginoon sa iyo lahat ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Diyos ang mapapurihan. Sorry at sumobra ang oras ko. God bless you all. Thank you.